Patuloy na nakararanas ng aftershocks ang Bogo City sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol nitong Martes ng gabi. Kaugnay niyan, FIVOX nagpadala ng team sa Cebu para sa pinaigting na impormasyon kaugnay sa lindol. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Higit 2,600 na aftershocks na ang naitala ng FIVOX kasunod ng malakas na magnitude 6.9 na lindol sa bahagi ng Bogo City, Cebu. Base sa datos ng FIVOX mula sa naitalang 2,652 na aftershocks as of 10 a.m., nasa 14 dito ang naramdaman. Paliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, ito'y kanila nang inaasahan. Anya ang maximum na lakas na maaaring maranasan na aftershock ay hanggang magnitude 5.9. This may continue for the next few days or even few weeks. Delikado to kasi for one, there are already structures that were visibly weakened or may signs of damage as a result of the 6.9 at saka yung mga succeeding aftershocks. So kapag may malakas tayo na isa pang malakas na aftershock, yung mga yung mga ibang hindi nag-collapse during the main shock, baka mag-collapse during a bigger aftershock. Paalala ng FIVOX sa publiko, oras na may makitang pinsala sa mga istruktura, kinakailangan na ito ay masuri ng eksperto kung ligtas dito na manatili. Pasulput-sulput yan, but generally, ang trend yan is nahihina yan and magdi-decrease yung number. Although, of course, may mga outliers yan, minsan lalakas, but again, the general trend would be hihina yung strength and kukonti yung number. Kaugnay nito, nakapagpadala na ng mga tauhan ng FIVOX sa Cebu para makapag-set up ng temporary seismic station. Ito'y para malocate ng tama ang mga aftershock, habang may ibang team naman na magsasagawa ng information dissemination campaign. Bukod dito, may team din na magmamapa ng geological impact ng lindol. Pagdating naman sa source ng lindol na isang offshore active fault, ayon sa FIVOX, at a later time siguro, we will conduct a seismic survey dito sa dagat at titingnan natin yung trace, kung may rupture ba and kung hanggang saan, kung ano yung extent ng rupture kung meron. Karamihan sa 180 na active fault segments na namapa ng FIVOX ay sa lupa, habang may ilan naman na offshore o sa ilalim ng dagat. Ayon kay Bacolcol, marami pang hindi na-identify na faults na nasa dagat. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.